Ay. Praise. Amen. Good morning sa bawat isa. Praise God. Sino na lang mawin sa ating Panginoon? Amen. At alam po tayo tumayo. Amen. At minsan pa sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yes. At tayo nakapo sa ating mga buwan at tayo mawit na may sigla sa ating mga puso. Celebrate Jesus! Celebrate! Jesus,
Oh Jesus, amen. Dapat tayo umawit sa malumanay na awitin, amen. Give us clean hands. Amen. Malimot na ating mga sa mga mayaman, mga patay na pinito. Dahil pasensya na ating Panginoon. Oh Lord, God, Lord, the Spirit of the Spirit, Lord Jesus. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. Oh Spirit, God, we assemble. We turn our hearts. We turn our hearts from heaven's. Oh Lord, we cast down us. Give us clean hands. Give us clean hands. Give us your heart. Let us not bring our souls to another. So give us clean hands, oh God. Give us your heart. Let us not, oh God, let us be. Oh God, let us be a generation that sees your way. Oh Spirit, come in us humble. Turn our eyes, turn our hearts, come in melodies. Oh Lord, we cast our eyes, sing my oh Jesus, come on church. Let us not let us go to us. Give us the hands, give us the hands, oh God, give us your heart. Let us not live by so hard. Oh God, let us be a generation that sees your face, oh God, let us be. Oh God, let us be a generation that sees your face, oh God, let us be.
Amen. Sino naman ang presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Kasama natin ang ating Panginoon, ating kasama sa ating panalangin, ang ating mga leaders. Amen. Ang ating kapulungan. Mula kay Pastor Greg Mitchell, Pastor Bong. Amen. Pastor Boy Elisabida at maging ating mga sister churches. Santa Ana, Manila. Pastor Clemente. Amen. At sa lugar ng Bulan, Sorsogon. Amen. Ating daughter churches. Amen. Pastor Delia Hamor sa kanyang asawa at maging si Pastor Willie Postigo sa lugar ng Magallanes at maging sa lugar ng Olongapo at isama sa ating palangin ng ating Pastor Don. Amen. Pastor G-Boy. Amen. Rogelio Montilla at maging kanyang pamilya at isama sa ating palangin. Amen. Ang pabubungay, igawad ng ating Panginoon. Let us pray. Our missionaries, China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Cambodia, Myanmar, Dubai, India, Kazakhstan, Abu Dhabi, Timor at maging marami pang dako ng mundo, amen, ang Panginoon ay magligtas na marami pang kaluluwa, amen, at ating sama sa ating panalangin ang ating presidente, patuloy na bigyan ng wisdom ng ating Panginoon at maging ang lahat ng mga officials, mga county officials, government officials ay tulungan ng ating Panginoon. At maging ang ating kapatiran na may karamdaman, ating sama sa ating panalangin, amen, kailangan nilang kagalingan ng ating Panginoon, ating bagitin ng mga pangalan, amen, ating basahin sa nakasulat sa screen, amen, at minsan pa sa mga pangailangan sa ating Panginoon, amen, ang pagtaas ng kamay at simbolo na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. At maging sa ating kalagitnaan, ating sama sa ating panalangin, ating gawain, at maging ating pastor, amen, ang aral sa lugar Santa Ana, na revival ay gawa ng ating Panginoon sa lugar yaon ng Santa Ana. Amen. At tayo manalangin, nawawakasan sa panalangin ni Brother Loy. Simulan natin manalangin. Yes, God, ang ilang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Kami lumalapit, dumutulong sa mga tubangan pa yung lahat, Lord, na pangawang pusurugan. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, Lord, kami mga leaders, sa kami mga missionary, sa aming bansa, Panginoon, Lord. Ingatan mo ang ilang Diyos na tayo ng mumuno, Panginoon, at maging God. Aming pastor, Panginoon, na naglangaras, tulad sa taana, Panginoon, revival after revival, Panginoon, Lord, at maging sa aming kalagitnaan ng ilang Diyos. Patuloy mong pagkasana ng parang Espiritu, Panginoon, kaya yung linggo na mga nagilang Diyos na mag-force na Panginoon. Lord, ikaw magwasak, may encourage, magbigay ng kapayagan na nagilang Diyos, God, sa bawat isa sa amin. Yes, to God, hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli kami nagkakatipon. Sa lugar na ito, Panginoon God, samahan mo kami, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon God, sa gawain ito, Panginoon God, tinataas namin, Panginoon. Maging, Panginoon God, ang aming tagapagsalita, Panginoon God, igawan mo sa kanya, Panginoon God, ang anointing, double portion, Panginoon God, samahan mo naming banal na Espiritu, maging si Pastor Franco, Panginoon God, sa kanyang pangaral, sa tahanan, Panginoon God, igawan mo sa kanya, Panginoon God, anointing, double portion, Panginoon God, sa pagitan sa iyo, Panginoon God, maging Panginoon God, tinataas din namin, Panginoon God, ang lahat na may karamdaman, Panginoon God, maging malaka, Panginoon God, sa bawat isa na kailangan, Panginoon God, ang kagalingan, maging Panginoon God, ang coronavirus, Panginoon God, kumalat, Panginoon God, wasakin, Panginoon God, ang COVID-19, Panginoon God, ang lahat ng bansa, Panginoon God, maging sa mula sa aming presidente, mga bangsagan ng gobyerno, Panginoon God, samahan, mga daughter church, Panginoon God, Lord, ngayon, Panginoon God, sa bawat agdaraos ng gawain, Panginoon God, samahan mo, Panginoon God, ang bawat isa. Lord, ito po ang aming panalangin at papasalamat sa mga itong Panginoon God, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God! Amen! Welcome po ang bawat isa sa ating morning service. Amen! Kami po ay masaya. Kaya bago na magkamayan at lahat ay po ay masaya. Tayo ay aawit ng kaysaya maging Kristiyano.
Amen. Sinong masaya ngayong umaga? Amen. Kasarap magpuri, umawit sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa kanyang mga anak. Amen. Tayo na ako na sa ating skill of services, online services po natin. Amen. Sunday school at adult and children. Welcome po dito. Ito ay magpasimula ng 9 ng umaga at maging sa gabi naman, ito ay magpasimula ng 6 ang ating prayer at 7 naman ang ating worship service. At kaya din, amen, morning service po natin, kaya nito, amen, ay magpasimula, magdaraos sa ating gawain, alas 10 ng umaga at maging Wednesday midweek service, 6 ang prayer, amen, 7 naman ang ating worship service. Praise God, amen. At wala tayong pratagang pabalita. Praise God, amen. Tayo na po nasa paghamon, amen, ng pagbibigay. Hallelujah. Aking tatawagin ang ating kapatid sa Panginoon, Brother Larry. So malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Amen. God is good. And all the time. And God with us. At alam ko, sasamahan tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. So turn your Bible in Acts chapter 2 verse 44 hanggang 47. So Acts chapter 2 verse 44 hanggang 47. Sa verse 44, at ang lahat ng mga nagsisimpalataya ay nakakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 45, at pinagpili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinagmahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, at araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at pagputol-putol ng tinapay sa baybahay at nagsisikain sila na kanilang pagkain na may galak at may katapatan na puso. Last verse 47, nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangagliligtas. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. So, dito, naunawaan ko, amen, kasi sabi kanina sa Sunday school na read and think. Amen. So, naunawaan ko dito na ano ko is yung bayanihan. Yung tulong-tulong or pag-unite, unity. Amen. So, way back, amen, nung sa probinsya namin, kasi sa barangay namin, is merong araw ng barangay or araw ng tungan-tungan. So, lahat ng purok ngayon is unity. Kung magagalawan ng bahay kubo, tapos pagdating sa araw na yaon ng araw ng barangay is display yung bahay kubo. So, nung time na yun, bata pa ako, nasa 7 years old, nakita ko yung unity ng bawat purok. Nakikita mo sa isang barangay na nagkakaisa, gumagawa ng bahay kubo. At hindi lang yun, hindi nila pinakarga sa sasakyan, kundi sama-sama silang gumawa. Amen. So nakita ko nun, grabe, yung unity na yun. So, andun makikita mo yung iba't-ibang display ng bahay kubo, kasama na yun yung mga produkto nila. Amen. So, yun yung isa sa inabangan ko dati. Yung bata pa ako. Kasi natutuwa ka sa lahat na makikita mo. So, yun, unity. At maging sa pamalaan, di ba, nagtatag ating Pangulong Duterte ng pandemic na bayanihan. Amen, na hindi na malilinig ng bayan ng lockdown. Amen. So, yun, nagkaroon ng bayanihan. At maraming tao nagtulungan. Amen. Lalo na sa church, ramdam ko yun yung pagka-lockdown. Amen. Maraming tinulungan. Amen. Mga nanampalataya ng kahit hindi man pinansyal, at tinulungan pinansyal, at may isip pagkain, tinulungan at may isip panalangin. Amen. Tinulungan. Grabe yung tulungan ng time na yun, nung time ng pandemic. So,
At sa ngayon, inaamon ko ang bawat isa na magtulungan tayo. Amen. Bayanihan, lalo na may tinaharap ang church natin, kapatid. Amen. So, grabe yung tinaharap, lalo na sa financial. Amen. Nakaspito. Kaya kailangan tayo magbayanihan. Amen po ba? Sino may gusto na dapat tayo mag-unite? Amen. Mag-unite tayo para sa gawain ng ating Panginoon, na masuportahan natin, patuloy natin masuportahan ang gawain ng ating Panginoon. Sino gusto dito araw-araw may maniligtas? Kasi sabi sa Bible, di ba, verse 47, araw-araw yaw na liligtas. Amen. Bakit araw-araw nang liligtas? Kasi nakita nila ang bawat mananampalataya is unite. Nagkakaisa, bayanihan, tulong-tulong, sama-sama. Amen, sa gawain ng ating Panginoon. Amen, so, sino gusto dito? Masara na ang gawain ng Makati, di ba wala? So, tulong-tulong tayo. Amen, suportahan, patuloy natin suportahan ang gawain ng Makati. Kasi, sa totoo lang, wala namang gobyerno nagsusuporta sa atin, kaya tayo hindi naman. Amen, so, encourage ko ang bawat isa at may isa noon ngayon. Inaamon kita, amen, na suportahan ang gawain ng ating Panginoon lalo sa church ng Makati. Amen. Kailangan namin yung unite, amen. Kaisa ka doon, kapatid, sa bayanihan, amen. So, hindi na ako magtatagal pa. Amen, tayo magbigay sa gawain ng ating Panginoon habang malapit ang ating usher, pag-pray offering. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon God, na muli kami makapagbigay ayon sa aming mga kalooban, Panginoon God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat nagbibigay, Panginoon God, ito ang aming panalangin at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Lahat tayo magbigay na may galak sa ating mga puso at tayo mawin sa ating Panginoon sa kalipan. Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ito na yung isang mapagpalang umaga sa ating bawat isa. Amen. At tayo'y binigyan ng opportunity ngayong umaga. Amen. Na tayo'y makapakinig ng salita ng Diyos na galing sa ibang church. Amen. Hindi ibang church yung kumbaga yung galing mismo sa ating mother church. Amen. At namnamin natin, nasain natin na para sa atin ang salita na ito. Amen. Kasi discipleship nga, it is impartation. Kung ano ang binigay, amen, kung anong tinuro ni Pastor Bong, amen, kay Pastor Franco, ganun din sa kanya, amen, sa ating tagapagsalita ngayong umaga. Amen. At tayo sumunod, amen, at nakakapangaral lang, amen, ni Pastor Franco. How do we hear? How do we read? At how do we nagawa natin ng kaya na how do we believe? Amen. At ang tao na ito, amen, kaibigan po namin, amen, matagal ng kaibigan, mabait po ito, amen, at welcome natin, amen, at tayo'y mag-response, amen, sa kanyang pangaral, amen, at ialisin mo natin yung mga hindrances sa labas, amen, tayo mag-focus muna tayo sa church, amen, at hindi ko na papatagalin pa, amen, let us welcome our guest speaker tonight, to this morning, amen, Brother Daniel Miras. Praise God! At magandang umaga po sa bawat isa, sa inyong lahat. Unang-una, ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa pribileyo na makapangalan ng kanilang salita. At pag yung Mother Church po, ang Pako, amen, binabati po kayong lahat.
At ganoon din po kay Pastor Franco, ako pinagpapasalamat sa opportunity na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia, sa aklat po ng Jeremiah, chapter 20, verses 7 to 13. Sino po dito ang nakaranas na ng tinatawag na discouragement? Amen. Sino po nakaranas ng tinatawag na disappointment? Subalit ngayong umaga, tayo magpo-focus sa tinatawag na discouragement. Discouragement is part of life. Sabi po dito. Ito ay madalas na dumarating kapag ginawa mo yung mga bagay na tama, ngunit nakaranas ka ng hindi magandang resulta. Di po ba? Nagsusumikap ka, ngunit hindi ka umuunlad. Nagpapakita ka sa araw-araw, amen, upang mag-insayo. Ngunit, sabi nga dito, ibinibigay mo na ang lahat, subalit lagi kang talo pagdating sa labanan. Naglalaan ka ng oras para sa iyong mga anak upang ituwid sila, amen, upang sila ipagsabihan sa pamamaraan na alam mo na pinakamabuti. Ngunit still sila ay nagre-rebelde pa rin. Amen. So discouragement, yung panghihina ng loob, ito ay bumubutas sa ating puso. Ito ay nagtutulak sa atin upang tayo ay mag-quit. Hindi po ba? Sa ministry. Nasasabi natin na ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Di ba? At paminsan, ito ang masakit, nasisisipan natin ang Diyos. Amen? Ganyan ang naramdaman po ni Propeta Jeremiah. Tinawag siya ng Diyos upang magsalita ng masakit na mensahe. Amen? Para sa mga nagrebeldeng tao. At siya ay sumunod. Subalit siya ay nagalit sa isang katulong ng mataas na pari at punong opisyal ng templo na nagngangalang si Pasur. Amen? Ang tao na umaresto sa kanya, binugbog siya at itinapon sa kulungan. Ikinadena ang kanyang mga paa, maging ang kanyang mga kamay, kaya siya ay nahirapan. Sabi nga dito, namilipit siya sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman. So narito ang isang lalaki na sa matinding pagkabalisa. Amen? Tinis niya ang pisikal, emotional, spiritual, at maging ang mga professional na paghihirap. He walked into the deep despair. Sabi po dito, all for doing God's will. Amen? But now we will focus on how Jeremiah overcome discouragement. Amen? Like Jesus, sabi dito, Jeremiah reminds us that even a faithful servant of God, sabi po dito, can become discouraged. Amen? Subalit siya ay namuhay ng higit sa kanyang damdamin. Tinupad niya ang kalooban ng Diyos, namuhay siya ng mas mataas sa sanlibutan ito. Amen? So ngayon, basahin po natin ang ating text sa Jeremiah chapter 20, 7 to 13. Ganito po ang sinasabi. O Panginoon, iyong hinikayat ako at ako'y nahikayat. Ikaw ay lalong malakas kaysa atin at nanaig ka. Ako'y nagiging katatawanan sa lahat ng araw, bawat isa ay tumutuya sa akin. Sapagkat kung paano kadalas nagsasalita ako, humihiyaw ako, pangdadahas at paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging kaputyaan sa akin at kadustaan lahat ng araw. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya, yung pong salita ng Diyos na pinutungo niya, o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan, meron nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy, na nakakulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Verse 10, sapagkat aking narinig ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa lahat ng tao, kayo'y mga sumbong at aming isusumbong siya. Sabi ng lahat ng mga kasama kong kaibigan na nagsisipaghintay ng aking pagkabagsak, marahil siya ay mahihikayat at tayo'y mga nanaig laban sa kanya at tayo'y mga magaganti sa kanya. Ngunit ang Panginoon ay sumasa akin na parang makapangyarihan at kakilakilabot. Kaya't ang mga manghuhusig sa akin ay mga titisod at sila hindi mga nanaig. Sila lubhang mga papaya sapagkat sila hindi
Nagsisigawang may karunungan ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan. Ngunit, O Panginoon ng mga hukbo, na tumatarok ng matuwid at nakakakita ng mga pag-iisip ng puso, ipakita mo sa akin ang iyong pag-iiganti sa kanila sapagkat sa iyo ay inihayag ko ang aking usap. Verse number 13. Kaya kayo'y magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa Panginoon, sapagkat Kanyang iniligtas ang kaluluwa ng mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. Amen. Pagpalain ng Diyos ng pagkabasa ng Kanyang salita. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami lumalapit sa banal mong trono. God, wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Tinataas namin sa iyo ang gawain ito. Bigyan mo ng karunungan ang iyong lingkod, Panginoon. Maging mga tagapakinig, buksan mong puso at isipan na aming maunawaan, ang aming pag-aaralan ng God. Lord, tulungan mo kami sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, overcoming discouragement. Tayo din po, mga kapatid ko, sa ating Panginoon, we can overcome discouragement kagaya ni Jeremiah. Subalit ang tanong ngayong umaga, paano? Amen? Hindi po ba? So, unang-una, point number 1, be honest. Tell God how you feel. Verse number 7, sabi dito, O Panginoon, iyong hinikayat ako at ako'y nahikayat. Yan po ang sinabi ni Jeremiah, siya ay naging tapat. Naramdaman niya na hinikayat siya ng Diyos. Ang salitang hinikayat sa ibang salin, sa ibang Tagalog, nilinlang o niloko. Amen. Sabi nga dito, sa totoo lang, ang Diyos ay hindi siya nanlilinlang. Ang Diyos hindi siya gumagawa upang mapahamak ang tao. Amen. Subalit ito ang naramdaman ni Propeta Jeremiah. Inakit siya ng Diyos sa ministry upang gawin siyang katawa-tawa. Yun po yung kanyang naramdaman sa kanyang puso. Amen. Naramdaman niya para siyang isang batang babae, inakit, amen, at siya ay naakit. Sabi nga dito, natalo ng isang mapanlinlang na manliligaw. Matalik na pasama. Yun po yung naramdaman niya. Nakaramdam siya ng panunuya at pangapit. Ang kanyang boses ay hindi gumagawa ng pagbabago. Kahit na siya ay sumisigaw sa mga tao para magsisi, gayon pa man patuloy siyang ginambala at hinahatulan ng mga ito. So, ang nangyari, tumangis siya ng lihim sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos, siya ay nag-iisa. Amen? Sabi rito, hindi siya tumangis sa publiko, kundi tumangis siya sa nag-iisang Diyos. Amen. At ito po, mga kapatid ko, sa ating Panginoon, ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay makipag-usap sa Kanya. Kahit na tayo ay nagagalit, kahit na tayo nababalisa at nabibigo, He wants us to tell the truth sa Kanya. Amen. Maraming relasyon ang nagpapatuloy ng walang katapatan sa ating kapanahunan, maging kahit sa Diyos. Di po ba? Yung relasyon natin, paminsan, hindi tayo magiging matapat. It is wrong, ang sabi po dito. Sabi nga, may katanungan, mali ba ang magalit sa Diyos? Remember that anger is an emotion. At madalas na ang emotion ay hindi tama o mali. Amen? If you feel anger toward God, you should tell Him. God is big enough. God is strong enough upang i-handle ang iyong galit. Amen. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ang laman ng iyong puso. Exactly. Huwag mo po nating pigilan. Amen. Kapag nananalangin ka, lalo na yung mga bad feelings. Kasi paminsan, amen, nananalangin tayo, humihingi lang tayo ng ating pangangailangan. Hindi natin sinasabi yung ating mga masamang nararamdaman. Amen. Hindi lang sa Kanya, maging sa mga tao. Yan po ang ninanais ng Panginoon na maging matuwid tayo sa Kanya. Every day, every morning, naharap tayo sa Kanyang, napupunta tayo sa Kanyang harapan. Amen? So dahil kapag, sabi dito, binubuhos mo ang iyong emotion sa Diyos, mas malalim ang pagpasok mo sa mapagmahal na yakap ng Panginoon. Amen? Kaya, sabi dito, if we are honest in prayer, we will find ourselves having a deeper relationship with God and less discouragement.
Amen? Sabi nga rito, to be dishonest, even in prayers, ito ang nagtatakip sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? So God desires this morning real people. Amen? Honest and bringing Him all their motives and emotion. Pour out their hearts before Him. Sa totoo lang mga kapatid, alam ng Diyos ang iniisip natin araw-araw. Alam ng Diyos ngayong umaga ang iniisip mo. Amen? Alam ng Diyos ang kaibuturan, ang laman ng kaibuturan ng ating puso, ang ating iniisip, ang ating motibo, ang ating emotion. Sabi nga dito, even before we expect Him. Bago pa natin sabihin sa Kanya. So kapag tayo ay nag-fail, amen, kapag alam nga ng Diyos yung iniisip natin, kapag mali yung nasabi natin sa Kanya, ang sabi nga dito, dinadaya natin ang ating sarili. Ito ang tatandaan natin mga kapatid ngayong umaga. Honesty with God is liberating. Amen? Kung gusto natin makalaya sa lahat ng ating pinagdadaanan, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, verse number 9, ganito sinasabi, at kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan, mayroon niya sa aking puso na wari nag-aalam na apoy na nakakukulong sa aking mga buto. At ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Makikita po natin doon, pangalawa, upang ma-overcome yung discouragement, be obedient. Be obedient, keep doing what you've been called to do. Sino po naniniwala na tayo tinawag ng ating Panginoon? Amen. Tayo tinawag ng ating Panginoon upang maging kabahagi ng kanyang iglesia, upang i-fix tayo, amen, sa kanyang katawan. That's why church is family. Dahil sabi nga dito, maging masunurin tayo dahil sa hindi makatarong ng ginawa ni Pastor kay Jeremiah. Handa na si Propeta Jeremiah na iwan yung kanyang ministeryo. Handa na siya nung time na yun. Amen. Handa niya na napakawalan ang Diyos. Iwanan ang kanilang pag-uusap. Ngunit hindi niya magawa iyon. Hindi siya magiging payapa sa paggawa ng ibang bagay. Di ba? Because God's message was like a fire in his bones na hindi niya maalis, hindi niya matanggal. Hindi siya pwedeng manahimik patungkol dito. Amen. Alam niyo mga kapatid, meron po akong kakilala. Siya po ay naunawaan na niya ang salita ng Diyos. Naunawaan niya na yung pagkatawag sa kanya. Ngunit sinabihan siya ng pastor, baka ikaw, doon ka dadalhin. Suportado ka namin sa bigas, sabi na. Bigla pong nagbago yung kanyang kaisipan. Amen. At ang naging resulta, hindi po maganda. Kung maalala po natin si Jonas, hindi po ba? Tinawag siya ng Panginoon, ngunit siya lumihis. Ano nangyari? Mas hindi maganda yung nangyari sa kanya. Amen. So sabi po dito, today when you are called, you cannot ignore that call. Amen. The call comes first from the heart. Ibig sabihin, internal. Bilang isang resulta ng patuloy na paggawa mula sa banal na espiritu, ang paniniwala ay nagiging higit pa sa patuloy na paggawa. Sabi dito, nagiging higit pa sa kaibuturan ng puso ng isang tao. At sa bandang huli, sabi rito, it becomes unshakable. Hindi ka kaya, bibigil. Amen. Kapag ginagawa mo yung kalooban, nandun na tayo, may pag-ibig, pero ang Diyos sasabangan ka niyan. Amen. Hindi ka niyan hahayaan na makuha ka ng kaaway. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. So you and I are called by God. At tayo ay kampaling ministeryo ngayong umaga. Amen. Na dapat matupad. Sabi rito, to preach the gospel, to share the good news. Amen. Kaya sabi rito, ang pagministeryo, ito po ay kailangan. At mahirap para sa tao, sa isang Kristiyano na gawin ito, lalo na kapag ang pakiramdam mo, wala sa iyong pagsama ng banal na Espiritu. Paano ka sasamahan ng Holy Spirit kung hindi ka sumusunod sa Kanya? Gusto natin na lagi natin kasama ang Panginoon, di ba? So maging tapat tayo, sumunod tayo sa Kanya.
Amen. Kagaya ng ginawa ni Jeremiah, ang sabi nga ni Howard Sugden, ang gawain ng ministry ay masyadong hinihingi sa ating kapanahunan, di ba? At mahirap para sa isang tao na pumasok o ipasok ito ng walang pakiramdam ng banal na pagtawad. Di ba? Naranasan ba natin na mag-share ng salita ng Diyos, na-reject ka? Amen? Pero may mga tao na nag-share ka, tinatanggap nila. Amen? So, habang gumagawa ka, ang Diyos nasa iyo, oo. May nagre-reject, pero ang sabi nga, meron pa rin tumatanggap. At yun, yung mga binuksan ng Diyos, ang inisipan. Amen? Sabi nga dito, ang tao ay pumapasok at umaalis sa ministry kadalasan dahil wala silang pakiramdam ng banal na pagpupumilit. Amen? Walang mas mababa sa isang tiyak na tawag mula sa Diyos ang maaaring magbigay sa isang tao ng tagumpay sa ministry. Amen? Kapag tayo tinawag ng Diyos upang mag-ministry, ibig sabihin, ikaw ay magtatagumpay. Bakit ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi tao? Amen? Tanda natin kapag tinawag tayo, ibig sabihin, may sasabihin sa iyan. Hindi lang iuutos yan. Amen? So sabi nga dito, you and I are called to ministry and God wants us to fulfill it. Amen? To success in Christ Jesus. Amen? Marahil maraming hadlang, pero ramdam mo ang pagtawag ng ating Panginoon ngayong umaga, go lang. Amen? Sapagkat diyan po, nararanasan ko rin po yan. Talagang may humahadlang sa ministry. Amen? Pero ipagpatuloy lang natin. Sabi nga rito, when you called, obey. Sapagkat obedience is difficult and painful, pero disobedience is much difficult at much painful. Amen? Sabi nga rito, pangatlo, tingnan po natin sa verse number 11. Ngunit ang Panginoon ay sumasa akin na parang makapangyarihan at kakilakilabot. Kaya't ang mga manguusig sa akin ay mga titisod. At sila hindi mga nanay, sila lubhang mga papahiya. Sapagkat sila hindi nagsisigawang may karunungan ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan. Doon po makikita natin, hallelujah, ang point po doon upang ma-overcome mo yung discouragement, be watchful. Know that the Lord is with you. Amen? Jeremiah realized that he wasn't alone. The Lord is with him. Amen? So wala siya sa panig ng talunan. Nasa panig siya ng mapagtagumpay. Dahil ang Panginoon ay kasama niya na higit pa sa makapangyarihan, higit pa sa mandirigma, higit pa sa mapagtagumpay. Amen? God would deal effectively in His own way and time with His enemies. Amen? Madalas kapag dumarating ang discouragement, ang ating mga nakikita, di ba? Yung ating mga problema. Kapag tayo nanghihina ng loob, ganyan yan. Nakikita na kasi natin yung ating mga problema. Amen. Nakikita natin yung ating mga kabiguan, yung mga negative situation. So, kailangan nating tumingin sa mas mataas, sa Diyos. Amen. Sa nag-iisang Diyos na kailanman hindi ka pinabayaan, kailanman hindi ka iniwanan, kahit na panahon ng pandemic, nandiyan sa, amen, sinusuportahan ka pa rin niya. Sino po rito nagutom? Panahon ng pandemic. Wala, hindi po ba? Ibig sabihin, kasama mo ang ating Panginoon. At ang pinakamaganda, buhay ka pa ngayon. Amen? So that is blessings. Kaya maging mapagmasid tayo ngayong umaga. Amen? Sabi nga rito, He is with us. Sinasamahan niya tayo saan man tayo pamaroon. He is a present tense God. Amen? Kaya nga sabi dito, knowledge of God's presence, ito ay makatutulong sa atin upang makamit ang makabuluhang bagay sa kabila ng discouragement. Amen? Alam natin, paminsan nanghihina tayo ng loob. Isipin natin kung bakit. Sapagkat lahat ng mga pagsubok, meron po iyang resulta. Amen? Sabi nga ng ating pastor, di ba? Pastor Franco, with trials,
great testimony. Di ba? Amen? Kaya sabi dito, ito ay nagbibigay ng katapangan. Di ba? Lakas ng loob at pagtsatsaga. Living in the glow of God's presence, ito ay magbibigay dahil sa iyo upang labanan mo ang discouragement. Amen? Walang makatatalo sa iyo kapag kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Bakit tayo nagiging talunan ngayong umaga? Amen? Tandaan natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Iniligtas nga tayo upang mamuhay tayo ng maayos, upang mamuhay tayo sa Kanya. At alam mo, ang isang ama, tingnan natin ang anak, hindi pinapahirapan. Di po ba? Ganun ang Diyos sa atin. Ayaw niya na mahirapan tayo. Subalit bakit tayo nahihirapan? Sumusunod ba tayo sa Kanya? Amen? Nakikita ba natin siya? Amen? Kasi paminsan, tinatakpan, amen, ni Satan ang ating mga mata upang hindi natin siya makita. Amen? So, ngayong umaga, maging mapagmasid po tayo. Amen? Pang-apat, verse number 13. Kali magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa Panginoon, sapagkat Kanyang niligtas ang kaluluwa ng mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. So, upang ma-overcome mo yung discouragement, sabi dito, pang-apat, be worshipful. Amen? Praise God with your whole heart. Amen? Ang kawalan ng pag-asa ni Jeremiah ay naging kagalakan. Hindi po ba? Sa verse number 13. Ang kanyang talunang ugali ay naging mapagtagumpay. Ang kanyang pagkadismaya ay naging patungo sa katapangan. Amen? Sabi rito ngayong umaga, ang susi upang mabuksan ang pinto ng pagtatagumpay ay pagpupuri. Amen? Subukan mo, punong-puno ka ng mga sa isipan mo, magpuri ka sa Panginoon, wala, di ba? Amen? Kaya kanina, awitan pa lamang dama ko ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may katagumpayan. So, tingnan natin si Jeremiah. Amen? Matagumpay niyang ipinahayag. Ang sabi niya, awitan ninyo si Yahweh. Siya ay inyong papurihan. Amen? Kapag ba tumatanggap tayo ng blessings, sila awitan ka natin siya. Ang pagpupuri ay isang sandata, sabi dito, ng mga Kristiyano na kung saan ay walang pandepensa ang ating kalaban. Satan. Amen? When we praise God, we acknowledge that He is in charge. He can do what He wants. He can do when He wants, and He can do how He wants. Amen? So praise is more than just acknowledging God for the good that comes our way. Amen? Ito ay pagtanggap ng lahat ng dumarating sa atin ay mula sa Diyos. Amen? Ito man ay mabuti, ito man ay masama, at ang ganitong pagpupuri ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa ibinibigay nating pagpupuri kapag maayos o mabuti ang lahat. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo nagpupuri na tayo ay may pinagdaraanan, mas nakakakuha ng atensyon sa ating Panginoon yun, kumpara sa mabuti yung kalalagayan natin. Amen? Sabi nga dito, 4 na bagay na nagagawa ng pagpupuri. Unang-una, praise recognizes a provider. Amen? Ito ang nag-aalis sa ating isipan. Sabi rito, sa mga mababait na sitwasyon na ating pinagdaraanan. Amen? At itinutuon o ibinibigay ang mga ito sa Diyos. Ganun pala yun. Kapag tayo nagpupuri yung ating mga pinagdaraanan, ibinibigay natin sa Diyos. Amen? It gives God the right to rule and to reign in our heart. Amen? So it acknowledges that God knows more about what He is doing than we do. Amen? So ito ay pagtanggap na maaaring kunin ng Diyos ang lahat ng masasamang bagay sa atin and make something beautiful out of it. Amen? Pangalawa, praise acknowledges a plan. In Jeremiah 29:11, idineklara ng Diyos, sabi niya, plans for your welfare, not for disaster, to give you a future
and a hope. So ang Diyos ang nagdidisenyo, ang Diyos ang naghuhulma sa atin, ang Diyos ang gumuguhit sa ating history dito sa lupa. Amen? So every day, hindi man natin lagi nakikita ang natapos na ginuguhit ng ating Panginoon. Sabi nga dito, na produkto ng Diyos, pero pinararamdam niya at pinapakita niya na ang plano niya ay hindi nagbabago sa atin ngayong umaga. Amen? Minsan, mayroong talagang paghihirap. Subalit kung marirealize natin, God has a plan, we have two options. Sabi dito, unang-una, meron daw tayong dalawang option. We can fight it, or we can embrace it. Amen? So, yun po, mga kapatid, praise, acknowledge a plan. Letter C, praise, accept the presence. Praise is not based on what we think or hope will happen in the future. Pinupuri natin ang Diyos not for what we expect will happen in our around us, but we praise Him for who He is. Amen? And where and how we are right now. So yun po, yung pang-apat, praise releases the power. Ang pagpupuri ay naglalabas ng lakas. Kung makikita po natin, sabi nga rito, prayer opens the door for God's power to move into our lives. Hindi po ba? But the prayer of praise releases more of God's power than any other from the petition. Amen? Sabi nga ng Psalms 22 verse 3, ganito ang sinasabi, ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpupuri ng Israel. Sino po naniniwala tayo ngayon, spiritually Israelites? Amen. At kapag tayo nagpupuri, ang Diyos tumatahan. Amen. So God actually dwells, actually inhabits, and resides in our praises. Kaya sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay mas lalo na lumalapit sa atin kung tayo ay nagpupuri sa Kanya. Amen? Sino pong gusto rito na laging kasama ang presensya ng Diyos? So, purihin natin siya. Amen? Sabi nga rito, when we praise God for the present situation as a part of God's plan, God's power is released. At ang kapangyarihan ito ay hindi maaaring magawa ng isang, kunyari, bagong attitude o pagsusumikap ng isang kalooban. Amen? Kung di ito ay gawa ng Diyos na naninirahan sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga, sa akin pong pagtatapos, hallelujah, iti-display ng devil ang kanyang tools. Nilagyan niya ng mga marka. Bawat isa may presyo. Amen? Para sa mga mamimili, di ba? Sa tindahan, binamarkahan nila, may mga tag price. Amen? Para sa mga mamimili. Kasama na doon yung hatred. Ito po yung display ng devil. Kasama na doon yung hatred, envy, jealousy, lying. Kasama na po doon yung pride. Amen? At ang sabi rito, nakahiwalay mula sa mga ito ang hindi nakakapinsalang itsura. Ngunit mahusay, mabilis na makapagod ng kasangkapan. O mabilis makapagod na kasangkapan. Yun po yung tinatawag na discouragement. Nakahiwalay siya. At may markang napakataas na presyo. Yun nga, mataas yung halaga. Yun po yung nilagay ng jablo. So, merong pumunta, tinanong niya, ang sabi niya, may nagtanong, bakit mataas ang presyo nito? Amen. The devil answer, ang sabi niya, because it is more useful to me than the others. Amen. Maaari kong buksan ang puso ng mga tao sa pamamagitan nito kapag hindi ako makalapit gamit ang ibang mga tools. At kapag nasa loob na, kaya kong gawin sa kanya ang anumang nais ko. Magulo ang, sabi pa nga niya, magulo ang pagkakaayos niyan. Kung nakalagay man sa paligid niyan, hindi maayos yung pagkakalagay.
Dahil ginagamit ko ito halos sa lahat. Sapagkat ilang tao lamang ang nakakaalam na pagmamay-ari ko ito. Amen. So yun po, nakita natin na yung discouragement napakataas ng halaga sapagkat laging ginagamit ng diablo yung panghihina ng loob. Amen. At sabi nga dito, ilang tao lamang ang nakakaalam. Ang sabi ng devil. So ngayong umaga, mapalad tayo at nalaman natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. So maraming tao ang sumusuko. Maraming tao ang nawawala kahit na maging sa mga ministry dahil sa kasangkapang ito ni Satanas. Yung ang iba, nagpapakamatay pa. Di ba? Dahil sa panghihina ng loob, kawalan ng pag-asa. Amen. That's why, sabi nga dito, ito ang pinakamataas ang halaga. Nakasangkapan ng diablo para sa ating mga Kristiyano. And kaya maging maingat po tayo. So marahil nararanasan mo ito, subalit you can overcome this sa pamamagitan ng be honest. Tell God how you feel. Be obedient. Keep doing what you've been called to do. Be watchful. Know that the Lord is with you, with us. Amen. And be worshipful. Praise God with your whole heart. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang ang mga mata ay nakayuko, habang ang mga mata ay nakapikit, nakayuko ang mga ulo. Amen. Sa amin pong mga kapatid na bago, marahil hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon. Sa mga nanonood, ngunit nais mong tanggapin siya. Hindi ka pa born again, hindi mo naunawaan ang pinag-usapan natin ngayong umaga. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ka kamahal ng ating Panginoon. Kaya nais mo siyang tanggapin ngayong umaga. Amen. Sumunod ka sa panalangin ng ganitong panalangin na nagmumula sa iyong puso. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako pinumalapit sa iyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinapatawad ko rin po ang mga nagkasala sa akin. Ako po'y sumasampalataya na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay dito sa aking puso. Isulat ko rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong pagbabalik ako'y makasama mo sa iyong kaharian. Marami pong salamat sa pagtanggap. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Habang iniimig ang awitin kay buti-buti, mga kapatid ko sa ating Panginoon, overcoming discouragement. Marahil